Mag-sleeper train tayo, parang overnight train for our last vlog in Uzbekistan. Cheers! My name is Mustam. Rustam. Yeah. Hey! Lo, ganda na. Hi. Okay guys, i-discuss ko na sa inyo yung ating total expenses dito sa Uzbekistan for 7 days and 6 nights. Hi guys! Welcome back to my channel. So it's our last day na dito sa Bukhara, dito sa Uzbekistan. At nandito ako sa rooftop ng aking hotel. Oh my gosh, sobrang ganda. Para kayo nasa Turkey, alam mo yung sa Turkey, sa Cappadocia, yung may mga balloons. But dito, wala lang siyang balloons. Pero yung mga mosques, alam mo yun, tas yung ganitong para mapa-carpet nila. Para ka talaga nasa Turkey. Sobrang ganda, sobrang tahimik. And yeah, today, our last day in Bukhara. Mamayang gabi, magti-train tayo pabalik ng Tashkent. So kung naalala nyo yung Uzbekistan journey natin, nag-start tayo sa Tashkent, which is the capital. Nagpunta tayo sa Samarkand. And this, ang last natin is Bukhara. Itong Bukhara, wala kasi siyang mga, well, nung nag-check ako ng flights, wala siyang mga direct flights going to Kyrgyzstan. Ang next kasi natin na country is Kyrgyzstan. So wala siyang direct flight from Bukhara. Nag-try ako mag-check kung dito ako manggagaling. Sobrang mahal ng plane ticket kung Bukhara kasi dalawang flights going to Kyrgyzstan. So ang gagawin ko, babalik ulit ako sa Tashkent, the capital, kasi doon meron mga direct flights. So magta-Tashkent tayo, then Tashkent to our next country, Kyrgyzstan, guys. But may option na mag-bullet train going to Kyrgyzstan from Bukhara mga 4 hours. Meron ding option na mag-overnight train which is 8 hours. Ang pinili ko na lang is overnight train para makaalis na ako mamayang gabi, 11 p.m. 11 p.m. yung train para pagdating ko sa Tashkent umaga na. Kasi kung magbo-bullet train ako, gigising din ako ng madaling araw, 'di ba? Gigising din ako ng alas 3 para makarating ako ng umaga sa Tashkent. So sabi ko, instead of mabibitin pa yung tulog ko at gigising pa ako ng madaling araw, alis na lang ako ng gabi, yung mas matagal na lang na train, mas mura din, mas mura yung kasi nga mas mabagal siya. So yun yung gagawin natin guys, mag-sleeper train tayo, parang overnight train, ma-experience din natin from Bukhara to Tashkent. So ayan, I'm just savoring our last few hours here in Bukhara and ini-enjoy ko lang talaga yung moment. Tinatay ko yung sunset, pero parang hindi siya hindi talaga siya dito mismo nag-sunset. Pero kung makikita nyo naman, kita ba dyan sa camera? Meron naman siyang mga pakonti-konting mga orange color and all that. Nag-photo na lang din ako dito, nag-video ng reels. You can follow me on my social media accounts para makita nyo yung aking mga aura-aura doon guys, no? So ano bang gagawin natin kasi last few hours na lang natin sa Bukhara. Siguro kain na lang tayo ng masarap and then we'll just walk around the city na lang. Wala na tayong plans, magre-relax na tayo kasi mag-overnight train tayo later, okay? Oh my gosh, mamimiss ko maglakad-lakad dito sa Bukhara. Sobrang chill lang kasi talaga ng Bukhara. Ay, by the way guys, nagpaalam pala ako sa hotel ko kasi bukas pa talaga yung checkout ko. Binook ko talaga to na bukas pa yung checkout ko. Pero nga alis na ako mamaya kasi 11 yung train ko. Sabi ko dun sa hotel front desk na ay alis pa ako mamaya mga 9:30, ganon. Pero bukas pa yung checkout ko. Tapos sabi niya, okay, sige. Tapos magbabayad pala ng city tax. Hindi kasi nila ako siningil ng first day. So if ever mag-check-in kayo, may babayaran daw pala na city tax or something na tax, ganon. Mga $4 per person. So nagbayad na lang ako ng city tax. May SOM pa naman ako. Pero parang paubos na rin yung cash ko na SOM. Kasi nga kumain tayo sa mga mahal na nag-feeling kasi ako. Kumain ako sa mga restaurant na medyo pricey, di ba? So medyo paubos na rin yung SOM ko. Tinitira ko na lang siya para sa mga taxi. Tapos ngayon, we still have 3 hours dito sa Bukhara. I-enjoy ko na lang yung moment. Gusto ko pa rin mag-restaurant. Pwede, naghanap na lang tayo ng restaurant na mag-accept ng credit card. Kasi ayoko na mag-cash, baka maubusan ako ng cash, magta-taxi pa tayo. Tapos sa Tashkent, magta-taxi pa tayo papunta sa airport. So, kailangan ko pa ng konting mga cash din. Actually, dito na tayo. Ito yung lake guys, no? Diyan tayo kumain nung isang araw. Paggabi, ayan, medyo social din yung itsura niya. Tapos pwede kayong kumain sa mga ganito, sa loob ng ganyan. Yan na yung lake, oh. Diyan ba ulit tayo? Ang laki kasi ng serving. Ayan, ang laki ng serving kasi ng pagkain dito. Para mag-try naman tayo ng iba kasi na-try na natin dito eh. So let's try some other restaurants. Yan lang, sobrang chill lang talaga ng Bukhara. Yan eh, pailaw-ilaw pala si Mayor kapag gabi. Oh. Amazing. Yan guys, may bilihan ng ref magnet dito lang sa kalsada. Bumili lang ako ng 3. So itong 3 is 100,000 SOM lahat. So magkano yung 100,000 SOM? Mga
500 pesos, no? 500 pesos yung tatlong ref magnet. So, nakalimutan ko kasi bumili sa Uzbekistan. So, isang Uzbekistan, isang Bukhara. So, check ako bakit nga may mga Christmas decorations sila dito sa Uzbekistan, no? Kahit mostly Muslim country sila. Actually, hindi naman daw Christmas talaga yung sineselebrate nila. More on the New Year. Yung New Year talaga. Kaya sila nagde-decorate para sa New Year. Pero, haluan na lang siguro ng mga Christmas tree. Or baka may ganun din silang peg. Pero kasi may mga naririnig din ako na Mariah Carey song na All I want for Christmas is you. Di ba? So, baka hindi ko alam. Sige, try ko dito kumain sa Cutie Lolo Daya Bukhara. Ayan. May mga konting tao naman sa loob. Pero parang gusto ko dito kumain sa labas. Malapit lang to sa hotel namin. Yung sa area lang na yan. Akala ko walang tao dito kasi pinapasok niya ako sa pinakaloob. Ang dami palang tao. From the outside kasi, it looks very quiet, di ba? Parang feeling ko, sabi ko, parang walang kumakain dito sa restaurant. Kaya sabi ko, dito na ako kumain. Para may kumain naman sa restaurant nila. Yung pala, sa harap lang walang tao. Dito sa loob, ang dami palang tao. So, ito yung kanilang menu. Nag-accept naman daw sila ng credit card kasi tinitipid ko na yung cash ko. Yan, meron sila mga salad, 40,000 som. Parang affordable lang din, no? Magkano yung 40,000? 200? Ayan. Ito yung sikat na tinapay. May sabaw-sabaw din pala sila, oh. 49,000. Ito yung kinain ko nung isang araw, yung parang meat, yung noodles na nasa kaldereta. Manti. Parang na-try ko na naman yung mga local food nila lahat. Hindi naman lahat, but most of them. Ito yung main course nila, yung plov. Parang laki. Ito naman, may meat sila with salad. Okay. Ayun guys, yung iba sa inyo nag-comment no, nung na-try ko itong dried fruit. Apricot nga siya, yun no. Dried apricots. Ngayon ko lang nalaman na apricot siya. Parang gusto ko mo itong matry yung dessert nila, oh. Caramel fried banana with vanilla ice cream. Ang tawag sa kanya is Golden Bukhara. Ayan, oh. 55,000 som. Guys, dumating na yung order natin. Nag-plov ulit. Ang walang kamatayang plov. Kasi inisip ko, last day na kasi natin sa Uzbekistan pala. So baka ma-miss ko yung plov. So sabi ko, okay, for the last time, magpo-plov ulit tayo. Pero nag-lamb din ako kasi hindi ko pa na-try yung lamb. Order ko ng plov. Ang laki talaga ng serving nila. Sabi pa ni Kuya, small plate lang daw. Pero yung small plate nila, parang hindi naman small. Tapos yung lamb, ayan. Buti na lang isa lang in-order ko kasi ang laki, oh. Sabi ng waiter, mga 2 peraso daw, sakto na daw sa akin. Tapos sabi ko, sige, isa lang. Kasi ang laki pala. Buti na lang talaga isa lang yung... Natuto na kasi ako sa mga past orders ko na ang dami kong in-order. Tapos ang lalaki kasi nila mag-serve. So, hindi ko nauubos. So, pa-isa-isa na lang talaga tayo. Tapos, nag-order pa ako ng dessert. Mamaya dadating yun. Kain muna tayo, guys. Kay our last plov. Walang kutsara. Bakit walang kutsara yung plov nila? Gusto ko yung beef nila dito. Miss ko talaga yung plov ng Uzbekistan. Ang pala yung lasa ng lamb. Mas may flavor siya, no? Mas flavorful yung lamb. Para may distinct siya na lasa. Binigyan ako ni Kuya ng kutsara. Nakita niya yata na walang kutsara. Thank you. Need ba ikutsilyo yung lamb? Or kahit itinidor na lang natin. Nahiya naman ako dito. Pero actually yung mga parang pa fine dining restaurant nila dito. Yung ganito yung magandang restaurant, hindi pa rin mahal. Ito mga 200 to 300. Ito, magkano to? 39,000 som. 190 pesos, 200 to 300 pesos. Ang mura, no? Tapos ang ganda ng ambience. Parang yung yung value ng peso mo dito, mukha ka ng social pero hindi pa rin ganun kamahal. Mas may effort na kailangan for the lamb. Wala ba tong sausawan, no? Yung beef nila, yun yung mas malambot, mas tender. Sarap. Sorry, nakalimutan ko mag-cheers. Cheers tayo for our last plov in Uzbekistan. Cheers. Cheers.
Nag-water na lang ako kasi parang kota na ako sa mga drinks dito. Kailangan ko na ng tubig. So, may nilagay silang sibuyas dito. Trinay ko na kainin siya with lamb. Parang mas ano nga siya. Parang mas natatanggal yung umay. Pambalansin niya yata yung sibuyas para pag kinakain mo yung lamb, medyo nawawala yung umay factor. Guys, ito na yung dessert natin. So, fried banana siya na may mga, may nuts, caramel, chocolate, ice cream, may vanilla ice cream, merong cream on top, tapos chocolate, anong tawag sa ginanon? Chocolate drizzle? Drizzle? Chocolate, hindi sprinkle eh. Anong tawag sa ginanon na chocolate? Chocolate na pinaganon-ganon. Chocolate. Basta may chocolate on top na lang. Try natin yung cheers. Boom. Banana na may nuts. Sa mga ice cream. Yung banana nila, ina-expect ko na parang saba. Ganun. Di ba banana na saba, tapos lagyan yung banana parang regular banana lang pala siya. Nilagyan ng nuts. Pero nagko-complement naman yung lasa. Gusto ko naman siya. Tumitingin yung isang waiter sa akin. Ititignan siguro. Nasarapan kaya siya? Masarap siya. I'll give it mga 8 to 8.5. Ang dami kasing texture. From the nuts na medyo crunchy. Yung texture ng banana na soft. Tapos texture ng ice cream. Tapos yung mismong cream itself. Kapag hinalo-halo mo silang lahat, isang kagat mo, ang daming nangyayari. So usually guys, yung mga kumakain dito, mga family, no? Yan. Parang mga social nga sila. Or grupo-grupo. Actually, ako lang yung mag-isa dito. Ako lang yung kumakain na mag-isa. Usually talaga parang grupo-grupo sila. But it's okay. Sanay naman tayo. Strong and independent princess. Yeah, sure. Yeah, sure. Okay. Hello. You wanna say hi? Salam. Friend here. What's your name? My name is Rustam. Rustam. Yeah. In my Instagram, I have YouTube or Instagram? Yeah, I have YouTube also. I just saw your camera and I think you are blogger. I was like talking to myself. Can I? Done. Yeah. Maybe the internet is... Yes, it's Yeah, Uzbek internet. Yeah. It's okay. But that's my name. You can search later. But... Okay, can I follow you? Yeah, sure. Thank you so Thank you. much. I will see my face into In the TV, YouTube. maybe Yeah. YouTube. He mentioned that I should visit again in summer. Why summer? It's very hot. We have to the cool sea, Okay. and you should Like you have sea? arrive to sea. Yes, sea to the cool. It's named Okay. to the cool. In our 60 degrees Celsius, Okay. water will be very hot and good. Wow. Next time- Okay, I will try to Come to visit us, summer. So that's maybe April, March, May, June? May, better May. Yes. Alright. Nice to meet you again, Nice to Bob. meet you. Goodbye. Yung guys, ang pogi ni Kuya, no? Sabi niya balik daw ako ng summer dito kasi mayroon daw parang mga bodies of water yata. Sabi siya na kailangan puntahan during the summer. Pogi. Pinalo niya ako sa Instagram. Check na natin. Follow eh. Yung bagong nag-follow. Nasaan siya dito? Huh? Nasaan siya? Ayun. Lo. Guwapo. Pati sa Instagram ang pogi. Okay guys, bumalik lang ako dito sa Poy Kalyan Complex. Malapit lang naman to. Mamimiss ko lang yung ganda niya. Yan na. Mas maganda talaga siya sa gabi. Hey! Long ganda na. Oh. Poy Kalyan Complex. I will really miss Bukhara. Sobrang ganda. Oh! Bukhara! Ang ganda. Ang ganda ng square na to, no? Kahit solo traveler kayo, mag-tripod nga ako. Total dala ko yung tripod ko. Aura-aura lang ako dito. Ang ganda ng Ang ganda ng aura-aura. Wait lang. Kahit solo traveler kayo, kasi hindi siya matao, oh. May mga konti namang tao dun, pero hindi siya like super nakakahiya na mag set up ka ng tripod dito. Kasi ang ganda talaga. Parang Bukhara yung favorite ko. Uzbekistan vibe.
Dito talaga. Bukhara talaga. Siya yung pinakamaganda for me na, well, tatlo pa lang naman yung napuntahan ko, no. Next time, sana meron pa tayong mga cities na mabibisita sa Uzbekistan. Pero Bukhara talaga yung tumatak sa akin. Ay, yun guys, yung tour guide natin sa, ang lamig, yung tour guide natin sa Kazakhstan, yung gwapo, yung sa naging tour guide natin dun sa mga lakes. Lagi siya nagre-react. Lagi talaga siya nagre-react sa mga stories ko, ganyan. Yung heart-heart lang. Tapos, hindi, ito nag-react siya nung, ito hindi siya heart, parang napunta sa message ko, yung parang may emoticon. So, nirepost ko kasi itong, may nagtag kasi sa akin sa Instagram, tapos hinart niya. Hindi ko nga lang siya pinapansin, di ba? Tapos, ano naman siya, still warm, ayun, still warm. Parang tinatry ko nga na maging strong, independent person. Kahit nagre-react siya, hindi ko siya pinapansin, ganun. Parang mapaisip siya, ba't hindi ako pinapansin ito? Gusto niyo ba ako or hindi? Alam mo yun? Gusto ko yung parang ginugulo ko rin yung hindi tayo pinalaki ng sex bomb para maging give na give, 'di ba? Parang ibibigay mo agad lahat. Ako parang pabebil lang talaga ako. Like hindi ako masyadong okay lang kahit gusto mo nang mag-react, hindi ako makikipag-usap. Ganda. Ganda ka, Big. Ganun yung ano ko. Ganun yung parang atake ko sa buhay. Hindi ako yung parang masyadong give na give. Kasi kapag masyado kang give na give, parang isipin nila, gustong gusto mo sila, so lalayo sila. Ako parang pa-cool lang talaga ako. Parang, okay, mag-react ka dyan, pero wala akong pakialam. Pero deep inside me, grabe yung pakialam ko. So, nag-message na naman siya. Tapos sabi niya, diba, still warm. So, nireplyan ko na siya kasi may message na sabi ko, yeah, mas hindi malamig sa Uzbekistan kaysa sa Kazakhstan. Sabi ko, pero babalik naman ako sa Almaty kasi doon yung last ko na flight sa Almaty. Nag-decide ako na bumalik ako 2 days before my flight kasi nagustuhan ko talaga yung Kazakhstan eh. Na-addict talaga ako doon. Sabi ko, babalik ako ng 2 days dyan sa Kazakhstan. Tapos sabi niya, oh nice. Sabi niya, nakapag Big Almaty Lake ka na ba? Kasi alam niya na-cancel yung Big Almaty Lake ko. Sinabihan ko kasi siya na na-cancel yung Big Almaty Lake ko. Sabi niya, nakapag-lake ka na ba? Sabi ko, hindi pa. Sabi niya, tara, tour tayo. Tapos, syempre, yung karupukan ko, yung pagiging strong independent princess ko, meron naman siyang hangganan. May mga times din naman na bumibigay na siya, di ba? Tinatry ko maging strong kasi syempre, mahirap din naman na ma-inlove. Kasi straight, sure ako na 100% na straight siya. So, ayoko na baka mangyari na naman yung kagaya nung dati, di ba, na in love ako sa straight. So, ayoko na mangyari yung ganun. So, ako pa cool kid lang talaga ako. Kahit friendly sila, parang pa cool lang ako. Hindi ako masyado nag-interact. Pero may hangganan din naman. So, sabi ko, sige. Sige, mag-tour tayo sa Big Almaty Lake. So, abangan natin. Baka hindi ko sure kung matutuloy, pero yun naman yung sinabi niya. Pagkabalik ko sa Kazakhstan, mag-Big Almaty Lake tayo. Kasi yun yung hindi ko nagawa na. Update ko kayo. Ayoko na rin naman na umasa ng 100%. Baka bigla siya mag-cancel last minute, no? So, ano lang ako, parang kapag may mga ganun na nagpa-promise na kahit hindi naman tour, kahit life in general, okay, sige, pag na-excite ako. Pero hindi ko masyadong ini-excite ng 100% yung self ko. Kasi yung mga tao minsan biglang nag-change ng mind, alam mo, nagka-cancel. So, ayun lang naman, life update ko lang kayo na trinay ko na maging strong, independent princess. Pero may ano talaga, pagwapo ang hirap. Tapos, I assume it will be a private tour, no? So, of course, mas mahal ang private tour. So, nag-check na ako. Kasi tinatanong ko siya kung magkano ba. Sabi niya, parang kahit magkano, parang ako yung magde-decide kung anong gusto ko. Sabi ko, ang hirap naman ng ganun. So, nag-check ako sa online kung magkano yung mga private tour. Medyo pricey talaga siya. Pero since naging mabait naman siya sa atin, di ba? At kahit wala na ako sa Kazakhstan, di ba? Parang nakikipag-usap pa rin talaga siya. Kasi friendly talaga siya. I mean, wala siyang intention na harutin ako. Ako lang yung nagbibigay ng ako lang yung nagbibigay ng mali siya, guys. Just to clear things out. Ako lang yung nagbibigay ng mali siya. Pero friendly lang talaga siya. At least, di ba, kahit natapos na yung tour, sobrang nakikipag-usap pa rin siya sa akin. So, ang bait niya naman. So, sabi ko, okay, game na ako sa private tour. For sure, mas mahal siya kasi babayaran mo yung buong kotse and all that, pero I'm willing naman, like willing din naman ako mag-sacrifice ng mga ganun kasi kung gusto mo naman yung tao. charis yun na pala kayo na-update kung magkano yung kinain natin, no? Nawala na ako sa focus. So ang binayaran ko is 169,000 som, which is 830 pesos. Okay na rin, no? 830, meron ng plov, may lamb, tsaka ice cream and water. May bayad yung water kasi sparkling water yun, no? So, not bad, 830. Tapos, credit card ko na kasi. Nagtitipid na ako sa cash ko. Baka maubusan ako ng cash. Ayan. Naglalakad-lakad ako for the last time. Ayoko pang umalis.
Kaso na ba? Hala, 8:20 na. Kailangan ko umalis ng 9:30. Para 10 nandun tayo sa train station. So meron pa tayong mga less than 1 hour dito, no? Pabalik ako sa hotel mga 9. Tapos magpapack ako ng luggage kasi naligon naman ako ngayong gabi. So magpapack na ako ng luggage. Tapos 9:30, patsi na tayo. Ay, Bukhara. I will miss you. Okay guys, so yan na yung Bukhara railway station. So nag-Yandex Go lang ako. Pero hanggang dyan lang kasi yung Yandex Go. Lakarin natin papunta doon. Ang binayaran ko sa Yandex Go is 26,500 som. So, yan. 11, anong oras na ba? 11:15 yung train natin. 10 pa lang, aga ko. 10 pa lang. So may 1 hour 15 minutes pa tayo actually. The train station, first time natin mag-overnight train. Matutulog tayo sa train ng Bukhara. Ba't walang tao? Ako lang ba yung mag-overnight? Pero nung nagbubuk, ito ba yun? Oh yeah. Ito yung station yan. Nung nagbubuk ako ng ng train dito, tapos pipili ka kasi ng seat mo doon, no? Nung nagbubuk ako, may mga seats na nakapili na eh. So feeling ko naman hindi tayo mag-isa sa train kasi may mga seats na nakabook na when I was booking. Vokzal Bukshuro. Let's go. Thank you so much, Bukhara, for that very short but memorable stay. Naging favorite ko talaga yung Bukhara. Tsaka yung mga tao dito, sobrang mabait, no? Lagi nila akong ginigreet. Tapos ngayon na naman, napagkamalan na naman akong Japanese. Dahil siguro sa suot ko. Hindi ko alam. And guys, malit lang yung station nila. Yan, security entrance. Tapos ayun na. Access to the platform. Pwede nang lumabas kung gusto mo. Pero yung iba nakatambay pa sila dito. Same lang, may tambayan naman na maliit lang din. Yung mga cafes. Yan, kung gusto niyo muna magpahinga. Kasi more than 1 hour pa naman tayo dito. Feeling ko wala pa yung train. Mamaya siguro mga 30 minutes before, labas na tayo. Guys, pinalabas lang nila kami sa platform. Wala, malapit na nga eh. 11:12 na. So 11:15 yung 3 minutes before. Tsaka lang kami nila pinalabas. Ito na, nag-aantay na tayo ng overnight train. Sala. So ang weather ngayon guys ay 6 degrees Celsius. Parang ito yung pinakamalamig ko dito sa Uzbekistan. Usually ang ko dito weather nasa mga lang 9, ganun 10. Ito, siya yung pinakamalamig ngayon 6. Ito na yata yung train natin. So sa ticket, online ko lang din to, binili sa 12go.com. So nandito na rin yung car number mo. Pakita ko sa inyo. Pakita ko pa ba sa inyo? Train number 55. Tapos sasakay tayo sa car number 4, seat number 19. So ang presyo nitong overnight train 1,300 pesos. Mas mura siya. Kung mag-bullet train kayo, kasi 1, 2 plus 1, 5. Siguro mga 3,000. No? Madodouble yung price nyo pag nag-bullet train kayo. 4 hours lang siguro ang bullet train. Tayo mag-overnight na tayo 8 hours kasi dyan na tayo matutulog. So 1,300 pesos. Yan na. Tapos hindi siya yung kasing modern ng mga sinakyan natin nung una. Ito para medyo makaluma. Pero malaki rin pala oh. Laki. So car number 4 tayo. Ang nakikita ko dito car number 19. Tama ba? Ang layo. Anong car number? Ay, 15. Ang layo ko. Doon tayo sa car number 4. Lahat kami malayo. Kasi ang laki ng train na to. Hindi siya kagaya ng bullet train na hindi siya ganun kahaba. Ito ang haba. So car number 15. Lakarin po natin doon sa pinaka dulo. Car number 4. Let's go. May mga supermarket dito kung meron kayong hindi nabili na pagkain. Bumili lang ako ng tinapay tsaka drinks. Baka lang magutom tayo. Pero tutulog lang naman siguro natin to. Ano daw? Terrasoms. Malamig. Let's go. Woo! May unan kaya? Feeling ko walang unan, no? Yung bag na lang natin yung gawin natin unan. Guys, nandito tayo sa car number 4. Ganito pa siya. May CR. So parang private room. Paano ko makikita yung number? Nasaan yung
Ito 2, 5 to 8. Kailangan natin ng 19. So yun guys, wait lang, may tao pa kasi dun sa seat number. Tapos may nakahiga. So pupunta pa ako dun sa conductor, sabi ko may tao. So pinapaalis niya kasi nung ako'y nagpapaalis, ayaw niya umalis. Ako'y nakabook dun sa higaan ko. So yun guys, ito yung tulugan ko na sa baba ko. Meron ding front, but basically ito yung ating lunch. Tulog muna ako. See you tomorrow. Yun guys, nakasakay na tayo sa train. Ang puti ng mukha ko dito. Hi. So, babalik na tayo ng Tashkent. Medyo tahimik lang ako kasi nakatulog na sila. Pero kinakausap ako nung katabi ko. Very friendly sila. So, ito yung aming higaan. Dito ako. Ito yung katabi ko. Tapos, meron din sa taas. Philippine Jola Tattoo. Filipino. What's his name? Marvin. Marvin. Hi guys. Salem. Marvin the Jola Tattoo nila ba? Guys, nag-usap kami ni Kuya. Gumagamit ako ng Google Translate. Tapos magda-translate kami. Actually, pinapasalita ko siya dito kasi pwede namang, di ba ganito? Kita niyo ba? Pwede. Mukhang mabuti. Oh, mukhang mabuti. Yeah. Oh, thank you so much. Thank you. 7:39 na guys. Supposed to be 7:02 kami dadating. Hindi ko alam bakit na-delay ng few minutes. So, buti na lang in 5 hours pa naman yung flight ko. I-make sure nyo na lang na wag masyadong dikit na dikit sa flight nyo yung train nyo. Baka biglang madelay rin ng ganito. 1 hour pa nga yata kami. Hindi ko alam anong nangyari, bakit na-delay. Pero si cellphone lang naman ako kagabi. Bye, nice to meet you again. Sorry. Bye. So yun guys, after almost 10 hours, no? Hindi ko alam bakit medyo tumagal, no? Parang dapat 7 AM kami dadating pero almost 9 AM na kami nakarating dito. So dapat 8 hours lang, parang naging 10. Parang napansin ko, late kami umalis. Naka-dock, naka-stop lang kami dun sa terminal. Tapos hindi pa umaalis. Nagsi-cellphone kasi ako kasi hindi ko na malayan kung ano yung reason bakit late yata kami umalis. Kaya late din kami nakarating. Tapos, ang flight ko going to Kyrgyzstan is 1. So ngayon 9, 10, 11, 12, 1. Sakto 4 hours na lang. So kailangan na natin dumiretso doon sa airport. Kasi may flight pa tayo mamaya. So ito yung train namin. Ang haba niya. Doon sa tutulugan nyo, meron na namang saksakan, may libre na parang kumot or parang mga ipang patong na tela, and then may table din kung gusto nyo kumain doon. 4 kami sa room, no? So medyo matagtag, to be honest. Nahihirapan ako matulog kasi matagtag. Hindi siya yung parang bullet train na smooth, no? Tagtag siya, tapos may mga times na biglang ang lakas ng tagtag, so parang magugulat ka, ganun. Sa 10 hours na biyahe na yun, mga 2 hours lang ako nakatulog. Yung malapit na kayo makarating dito. Tsaka ako nakatulog kasi hindi ko na mapigilan yung antok ko. Tapos syempre may mga kasama ka sa room. Kumihilik din naman ako pero nauna sila matulog. So, naririnig ko yung hilik nila. Parang dalawa yung humihilik dun sa room namin. So nagsasalitan sila. So medyo nahihirapan ako matulog. Kaya nag-earphone na lang ako. Nag-earphone ako, nag-try ako mag-music. Pero hindi pa rin ako makatulog dahil sa tagtag. So, ayun lang. Kung i-consider nyo siya, medyo matagtag talaga compared sa bullet train. Pero, okay na rin. Nice experience. Yun guys, nakarating na tayo dito sa Tashkent International Airport. Sorry kung mukha akong bangag. Wala talaga ako masyadong tulog. Nag-security tayo dito, tapos dadating na tayo dito. Lakad lang tayo. Let's go! So, papunta tayo sa Dushanbe. Guys, ang sasakyan natin from Uzbekistan, Tashkent to Kyrgyzstan, Bishkek, TezJet. Na-book ko lang siya ng mga 5,300 pesos. May kasama na siya na 23 kilos na luggage and
8 kilos yata na hand carry. So yung from Kazakhstan to Uzbekistan, Air Astana naman sinakyan natin. Nabuko lang siya mga 6,000 plus. Ito naman, Uzbekistan to Kyrgyzstan, nabuko lang siya mga 5,000 plus. So ganun lang yung mga range ng price ng airfare kung mag-hopping kayo from one country to another dito sa Central Asia. Yung Tajikistan lang talaga yung mahal. I don't know why. Ang mahal ng kasi nanggaling ako sa Kyrgyzstan. I suggest kung gusto niyo mag-Tajikistan, dito pa lang sa Uzbekistan, mag-Tajikistan na kayo. Kasi pag nandun na kayo sa Kyrgyzstan, ang mahal na papuntang, naiintindihan niyo pa yung sinasabi ko, puro mga stand. Basta ganun. Dapat sa Uzbekistan kayo mag-exit kung magta-Tajikistan kayo para mas mura dun yung plane. So, ito yata yung sa akin. Ayun na yung plane ko. TezJet. Kita niyo ba? TezJet. K9 to Bishkek. Ayun no. Bishkek ng 30 na launa. Yan. Ito yung departure hall ng Tashkent Airport. K9 daw tayo check-in for TezJet. Saan yung K9? Paano malalaman? Hindi pa pala open yung check-in counter kasi 4 hours pa before the flight. Yung train station, nakala ko ang layo ng airport. Lapit lang pala, parang mga 5 minutes lang from the train station, yung binabaan natin. Tapos nag-Yandex Go lang ako. Ang pinili ko is South Station, no? Kasi nung nagre-research ako, siya nga yung mas malapit sa airport. Dalawa kasi yung train station dito sa Tashkent, no? Yung North yata tsaka South. Yung pinili ko yung South kasi mas malapit siya sa airport. So, since hindi pa open, sige, summarize ko na lang. Summarize ko muna yung mga naggastos natin dito sa Uzbekistan para masabi ko sa inyo yung total budget, and then magkakape lang ako kasi bangag ako ha. So yun guys, bili lang ako ng hot chocolate dito. Yung malaki daw nilang hot chocolate, 40,000 som. Yung tinapay, marami pa akong tinapay sa... Diba bumili tayo ng tinapay kanina sa train station doon sa Bukhara. Di ko naman nakain sa biyahe. So yun yung kakainin natin, and then mag-hot chocolate lang ako ha. Wait lang. Di pa gumagana yung utak ko, hindi ko makompute yung total expenses. Tinatry ko kanina, tapos sabi ko hindi talaga gumagana yung utak. Sabi ko magkape muna ako. Sabang kakape, tsaka natin ko compute na. Ay, wala na naman tulog ang lolo mo. Okay guys, i-discuss ko na sa inyo yung ating total expenses dito sa Uzbekistan for 7 days and 6 nights, no? So nagstay tayo sa 3 different cities, Tashkent, Samarkand, and Bukhara. So ito yung ating total expenses. So nanggaling ako sa Kazakhstan, no. So yung expenses sa Kazakhstan, hindi ko na siya isasali. So ang isasali ko na lang yung flight from Kazakhstan to Uzbekistan. Doon tayo magsisimula, no. Para ma-total din natin yung magagastos natin sa Central Asia later on. So ito yung ating total expenses for Uzbekistan. Ang ating total na nagastos dito is 30,441. Sige, breakdown natin. Flight. So, nag-flight tayo from Almaty in Kazakhstan to Tashkent in Uzbekistan via Air Astana. 6,987. May kasama na yan na 23 kilos luggage. Hotels. Ayan, nag-stay tayo sa Tashkent. 2 nights sa Duo Hostel. 2,510. Samarkand. Rehana Unique House. 2 nights. 3,269. Pero ito nilipat nila kayo ng hostel, no? Nilagay nila ako sa ibang hostel. Bukhara, ito dito tayo nag-stay. Maganda rin dito, Nanosh East Hotel for 2 nights, 4,169. Ang total natin sa hotel ito, 9,948. For trains naman, nag-train tayo Tashkent to Samarkand, 1518. Samarkand to Bukhara, 1102, and then Bukhara, bumalik tayo sa Tashkent para sa dito, kasi dito yung airport, 1370. Ang total lang trains natin, 3,990. For the food again, same pa rin. Parang sa Kazakhstan lang yung food dito sa Uzbekistan. If kakain kayo sa mga fast food or mga parang medyo hindi masyadong magandang hindi naman maganda. Hindi masyadong social na restaurant. You'll spend around 200 to 300 pesos, for example, mga KFC ganyan or mga iba pang local food. Pero kung kakain kayo sa mga restaurant na medyo pa fine dining experience, usually mga 500 pesos, 600 pesos ang bawat meal. But for safety, ginawa ko na lang na 500 every meal para lang hindi under budget yung ating Tapos free na rin kasi mga breakfast ko sa lahat na pinagstayhan ko na mga hotel and hostel. Free yung aking breakfast. So, hindi na ako nag-breakfast. Food natin, 500 per meal times 13 meals dahil free breakfast, 6,500.
Nag-e-visa din ako kasi kailangan ng e-visa guys para makapunta ng Uzbekistan for Filipinos. Nagbayad ako ng $20 or mga ganito, 1,016. And then extra sa mga kape-kape ko, souvenirs, minsan nag-grocery ako. So around 2,000 pesos for a total of 30,441. So if maaalala nyo, sa Kazakhstan nakaspend tayo ng around 69,000. Sabihin na lang natin 70,000. Tapos sa Uzbekistan, nakaspend tayo ng 30,000. So ang total ko ng Kazakhstan plus Uzbekistan nasa 100,000 na, no. Ilang days na ba to? 2 weeks. 2 weeks na, no? Kasi 1 week tayo sa Kazakhstan and 1 week sa Uzbekistan. So ayun, parang for 2 weeks nakaka 100k na tayo. Guys, dito talaga sa Central Asia, ang mapapamahal talaga sa inyo, flights, no? Kasi yung hotel, usually ibobook niyo na naman yan in advance, no? So ang pocket money nyo lang dito, yun lang talagang gagastusin nyo. So ang pocket money ko lang dito, di ba, 2 million som, so mga 9,000, 10,000 pesos. So parang yun lang talaga for 1 week ko dito, yun lang talaga yung nagastos ko. Nag-credit card lang ako kagabi kasi tinitipid ko na yung cash ko. May konti na lang natira sa akin, 10,000 som. Pero ayun, kumbaga mga around 10,000 yung pocket money nyo, sakto talaga siya for 1 week nyo dito sa Uzbekistan. Sa Kazakhstan din, parang ganun din yung nagastos ko, no? Parang 9,000, 10,000 for 1 week na pocket money. Ang nagpapamahal talaga is yung plane ticket. And yung hotel, depende sa hotel nyo kung gusto nyo ng magandang hotel. Pero hindi rin mahal ang mga hotel dito sa Central Asia. Diba yung mga private room ko nga, nakuha ko lang mga 1,000, 2,000 pesos. So, tas maganda na yung location. Especially yung sa Bukhara. My God, super lapit ng location sa center. So, super gusto ko talaga yun, no? That is it, guys. I think i-end na natin yung ating Uzbekistan series para makapag-start na tayo ng panibago kasi pupunta na tayo sa isa pang bansa, ang Kyrgyzstan, no? So, grabe yung Uzbek hospitality. Super friendly. Isa sila sa mga super friendly mo talaga na na-experience ko. Babatiin ka nila sa kalsada. Minsan kakausapin ka lang nila randomly, so mag-smile lang sila sa'yo. So sobrang na-enjoy ko yung aspect na yun dito sa Uzbekistan, no. And iba-iba yung flavors ng Tashkent, Samarkand and Bukhara. May iba-iba silang charm, no. So mahirap mamili, it's for you to find out. But ako, naging favorite ko Bukhara for the Uzbekistan vibe. Tashkent naman, naging favorite ko siya for the modern city and medyo laid back. Samarkand naman, may iba rin siyang vibe. Inulan lang talaga ako, so hindi ko siya masyadong na-explore. Pero may kakaibang charm din sa Samarkand, no? Like, ang gaganda ng mga mosques, like parang transported back in time ka rin. So I think that's it, guys. Maraming salamat ulit sa pagsama sa akin dito sa Uzbekistan. This is our 30th country. Nakakatuwa, naka 30 countries na tayo sa ating pagta-travel. Wow, cheers to more countries na ating bibisitahin. And maraming salamat sa laging pagsama sa akin. And I'll see you again on the next one. Bye-bye, guys!